Alright guys, so what we have right now, ito yung laman ng package na binili natin. So, syempre ang pinaka main item na binili natin is ito, yung Freedcon FG, which is ito yung pinakamurang Freedcon intercom na mabibili natin sa merkado. So, nabili ko to sa Shopee for the price of 2,600. Tsaka may butal pero ilalagay ko yung link kung saan ko ito nabili. Tapos ito yung laman ng pinaka-package. So meron silang free Freedcon shirt. Meron silang free gloves. Meron silang dalawang t-shirt and dalawang balaklava. So yun, sulit na rin to. Tsaka medyo mura sa mga nabila natin. So next stop, installation tayo ng Freedcon FG natin. Let's go! Binuksan ko na pala yung Freedcon FG unit natin. So, ito na yung karton and then inside the box, ito yung mga makikita mo. So, unang-una meron tong 4 na velcro. Ito yung mga gagamitin mo in case yung helmet mo. Ito yung pag-install natin pala, by the way. In case yung helmet mo is hindi intercom ready, so magagamit yung mga velcros na to. Tapos meron siyang mga 3M double-sided tape. Tapos ito, kasama rin to sa box, ito yung battery niya. Tapos meron siyang extra pang ganito na square. Tapos meron siyang USB charger. Actually ginamit ko na to. And then ito yung pinaka unit niya. So ito yung pinaka intercom natin. So very minimalist siya. Tsaka ang ganda niya guys kasi hindi siya ganoon kalaki. Parang hindi halata na meron kang intercom kapag nilagay na siya sa helmet mo. So napakasimple niya, ang ganda. So ayan. Tapos ito yung speakers. Yan, ito yung speakers na lalagay natin sa loob ng helmet. And then ito yung microphone. So pagbukas ko na ito, meron na siya niyan. And of course, syempre ito yung manual. So madalas naman hindi naman natin ito binabasa. So kaya ako gumawa ng video na to para bigyan ko na kayo ng idea ano yung mga makikita nyo sa loob, and then diretso na tayo sa installation nitong unit natin dito sa helmet. By the way guys, yung helmet natin, again, this is the HJC CS15. Kaya dito na ito yung magiging sample model natin sa pag-install natin ng intercom. Pero again guys, pwede ito sa lahat pwede ito sa lahat ng helmet, kahit half face or full face, pwede yan. Alright, so let's go. And then diretso tayo dito sa helmet. So unang-una guys, para mas mapadali yung pag-i-install nyo, I recommend na tanggalin nyo muna yung tanggalin nyo muna yung foam. Okay, so pagtanggal nyo ng foam guys, so ito na siya. By the way, yung CS15 pala natin na HJC, intercom ready na siya. Meron tong parang magnet. So, hindi ka na mahihirapan. Kabit mo na lang siya dyan. Parang didikit na rin siya. Pero, just to make sure na talagang makapit, lagyan natin ito. Ayan, napakasimple lang naman kabit ng mga velcro niya guys. Hindi naman niya kailangan ng technical skills. Ayan, so pagkakabit ng velcro, syempre dito na tayo ngayon sa unit. By the way guys, since bago yung unit natin, chinarge ko na to prior ko to ikabit dito. So recommended, according to your manual, recommended po na i-charge natin ang unit natin bago natin gamitin para syempre mas humaba pa yung buhay nito at saka yung battery niya. And then just to give you additional tip, kapag nag-charge kayo ng battery ng Freedcon nyo, make sure na binabantayan nyo siya hanggang ma-full charge para naman humaba yung buhay ng battery para maiwasan yung mga overcharging. Alright, tsaka I highly recommend guys na gamitin nyo mismo yung cord na included dito kasi parang mas mahaba siya compared sa mga C-type na cellphone. Na charger na galing ng cellphone. So mas mahaba to yung tip niya. So nung sinaksak ko siya dito,
Dito, ito yung pinaka-charging port niya. Ayun. Dito, swak na swak siya. So, ingatan nyo to guys. So, para naman dito sa helmet natin, dito natin siya ikakabit sa left side. So, paano ito didiskarte yan? Okay. So, nakabit na natin guys yung battery, no? Medyo mahirap lang maghanap ng spot kasi syempre rounded yung helmet natin. Pero dito ko sa banda na ilagay sa likod. And then, yun nga, tinanggal ko na rin yung pinaka foam ulit. Didiskartehan ko ngayon ikabit yung mga wires or padaanin yung wires dun sa likod. So next naman, itong pinaka microphone natin, ang kabit nito is sa left side din. So yan, may velcro na siya. Didiskartehan natin to guys, madali naman eh. Ayun na, nakabit ko na yung parehong speakers niya. And then yung battery nandun na rin sa loob. Balik na natin ngayon yung foam. Andito na rin pala yung mic. Ito yung pinaka-setup ng mic niya. Ayan. Tapos ito yung mga speakers. So kita nyo naman. Tapos andito sa likod yung battery. Tsaka yung mga takbuhan ng wires nandun na sa likod ng helmet. Alright. So kabit na natin to. And then dun tayo sa testing ng unit. Alright, so tapos na natin install yung intercom dito sa helmet natin. And as you can see, ito na siya ngayon. And for next step, ang gagawin naman natin is i-connect na natin tong intercom natin dito sa phone. Alright, so bigyan ko muna kayo ng mabilis na tutorial dun sa mga buttons nito kasi napakasimple lang nitong intercom na to. So meron na siyang sabihin natin 4 na buttons. So dito sa taas, ito yung power button niya. Yan, nandito sa gilid. So, ito yung mga gagamitin mo kapag ito turn on mo na siya. And then, meron ditong helmet icon. Ito siya, sa side na to. So, ito yung multifunctional button niya. Mamaya papakita ko sa inyo yung mga gamit ito. Kasi ito yung mga ginagamit kapag mag-answer ka ng call. And then, may mga ilaw ito, which is gagamitin mong indicator para malaman kung nasaan na yung pinaka-function ng intercom mo. So, pag blue light, it means it turns on. Pag red light naman, it means turn off. So, pag palobat na siya, mag-indicate din yan siya ng red light. Alright, tas eto, volume up. Ito nandito sa pataas na to. And then this is the one, volume down. Next button din to for music, at then yung volume down is yung previous button. Tapos nasa ilalim nandito meron siyang kaisa-isahang port. Ayan o. Ito, nabubuksan yan guys. Dito yung charging port nya. Ayan guys o. Yan, ito yung charging port niya sa ilalim. So kapag magra-rides kayo, make sure mo na nakasarado ng maigi yan para hindi pasukin ng tubig. And then ito, fix naman to. Connection yan. So yan lang. Yan lang naman yung mga buttons niya. So, diretso na tayo ngayon kung paano siya i-connect sa iyong smartphone. So, first things first, para mapasok natin siya sa pairing mode, i-hold lang natin yung power button ng 8 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. So, nakikita nyo, nagre-red light na siya, tsaka nagbo-blue light. So, habang nagbe-blink yan, punta na kayo ngayon sa smartphone nyo. So dito sa smartphone natin, punta tayo sa Bluetooth. At then makikita na natin siya, ayun siya, FG. So pair na natin yan. Okay, allow. Pairing. Yun, connected na siya. So once connected na siya guys, pwede mo na siya ngayong magamit kapag halimbawa magpa-play ka ng mga kanta. So, punta tayo Spotify. Punta tayo dito. Okay. So, nag-play ako ng music. Bali, papasok ko lang tong microphone natin sa loob ng helmet. Tingnan natin gaano kalakas. Ayan. So tingin ko naman malakas siya, no?
Alright, so yun guys, no? Bali, na-try na natin siyang i-install and then na-try ko na rin siyang i-testing. And siguro bigyan ko na lang kayo ng first impression ko about this product, no. So unang-unang napansin ko is maganda yung kung gaano ka-clear yung volume, yung tunog na nanggagaling dun sa speakers. So para ka lang naka HD speakers na rin na hindi naman masyadong ma-bass, pero ang maganda dun is yun nga, intercom to. So masasabi ko na this is a must have, especially kung kayo yung tipo na madalas nagra-rides. Napakalaking bagay nito guys. First time kong bumili at mag-install ng intercom. Matagal na rin ako nagmo-motor, pero masasabi ko na napakalaking tulong nito. So baka sa susunod na video, pag nag-rides tayo kasama ng mga kasama natin sa trabaho, matry ko itong Freedcon na to i-connect sa iba pang Freedcon devices, kasi yung mga kasama ko meron din ito. And kaya rin ako nag-decide para na din dagdag sa communication kapag nagra-rides kayo, kasi importante yun, lalo kapag yung rides nyo gabi or kahit umaga, basta pag may nawawala or merong nalilito sa daan or merong gustong magpagas in the middle of the rides, yan pwede nyo gamitin yan. Tsaka maganda ron guys, kapag inaantok ka sa biyahe, may music kasi yan eh. O kaya pwede ka rin may pagkwentuhan sa mga kasama mo nag-ride. So ano rin yan, bawas din yan ng antok, tsaka bawas din yan ng stress habang nagbabiyahe kayo. So yun lang, no. For now, siguro mas maganda kung may testing talaga natin siya on the road. Pero as far as fitting dun sa helmet, medyo masikip lang yun dun banda sa may microphone, pero syempre gagawa natin ang paraan yun. Tsaka feeling ko pag nakabalaklava, kasi mas maganda yung fitting nun eh, kasi hindi ako nakabalaklava ngayon nung tinesting ko siya. Pero tunog, yung functionality nito nung mismong mga pindutan dito, napakasimple niyang gamitin. So ifa-familiarize pa natin yan sa mga susunod na mga araw, and then yun, testing natin sa rides, and then testing din natin na kasama yung mga multiple users. Alright, but then again, Freedcon FG, minimalist design, solid yung tunog, murang presyo. So I think I highly recommend to. Ang magpapatunay na nito is kapag nagamit ko to sa ride. Alright, so far so good, and I hope you enjoyed this video. Kung umabot kayo sa part na to, please don't forget to like, share, and subscribe to our channel. And again, this is Bernie and Burns Moto. Ride safe everyone. Let's go.